for Faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Gandang gabi po sa lahat at welcome sa FPK Monday, January 15, 2024. Ang ating tatalakaying talata ngayong gabi ay manggagaling sa libro ni Lucas, chapter 7, verses 40 to 50. At ang aking pamagat ay ang bunga ng katawan. So, kunin na natin po ang ating mga Bible. Buksan natin po sa Lucas 7 at basahin natin ng sabay-sabay. Pero alam ni Jesus ang nasa isip niya, kaya sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot si Simon, ano po yun, Guro? Sinabi ni Jesus, may isang lalaking inutangan ng 2 tao. Ang isa, umutang sa kanya ng 500. Ang isa naman, 50. Nang kapwa sila hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sa palagay mo, sino sa dalawa ang lalong magmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po, ang may mas malaking utang. Tama, sagot mo, sabi ni Jesus. Pagkatapos, ay nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, tingnan mong babaeng ito. Nang pumasok ako sa bahay mo, hindi mo ako binigyan ng tubig na ipanghuhugas sa paa ko. Pero ang babaeng ito'y sariling luha ang pinanghugas sa paa ko at ang buhok pa niya ang ipinunas dito. Hindi mo ako hinalikan bilang pagtanggap, pero siya'y walang tigil na paghalik sa mga paa ko mula nang dumating ako. Hindi mo pinahiran ng langis ang ulo ko, pero pinahiran niya ng mamahaling pabango ang mga paa ko. Kaya sinasabi ko sa iyo na ang malaking pagmamahal na ipinakita niya sa akin ay nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Pero ang taong kaunti lang ang kasalanang pinatawad ay kaunti rin ang ipinapakitang pagmamahal. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa babae, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Ang mga kasama niya sa pagkain ay nagtanong sa kanilang sarili, sino kaya ito na pati kasalanan ay pinapatawad? Sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi kang mapayapa. So dito po sa ating binasa, mababasa natin, mayroong 2 tao na kasama si Jesus. Ang isa ay si Simon, isang Pariseo. Siya yung may-ari ng bahay kung saan kumakain sila ni Jesus. Si Jesus bale ay bisita niya. Ang babaeng makasalanan ay pwede nating tawaging gate crasher kasi hindi naman siya inimbita ni Simon. At kung babasahin natin yung mga naunang talata, malinaw na mababa ang tingin ni Simon sa babae. So ano ang response ng Panginoon kay Simon? Nung nalaman or nag-isip si Simon ng bagay na alam ng Panginoon, kinwentuhan niya ng isang talinhaga. Itong talinhaga ng 2 may utang. Dito sa talinhaga, meron tayo pong 2 konsepto kung iisipin natin. Ang una ay of course yung pagpapatawad ng utang. Ang pangalawa ay pagmamahal. At parang ang turo sa atin ng talinhagang ito ay kung malaki ang ating utang sa Panginoon dahil napakaraming kasalanan natin, ang ipinatawad niya, dapat ang bunga nito ay malaking pagmamahal sa Kanya. At kung ang ating buhay ay hindi naman nagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon, katulad nung pag-uugali ni Simon sa harap ni Jesus nung nakita niya yung makasalanang babae, parang ipinapahiwatig natin na hindi naman talaga
tayo naniniwala na napakarami ng kasalanan natin. So, siguro ang pinaka-lesson natin dito is paano ba natin pinapakita sa ibang tao na tayo ay napatawad ng kasalanan sa pamamagitan ng pagkapatay ni Jesus sa krus. Meron ba tayong malaking pagmamahal sa Diyos? Kung meron man, paano natin ito pinapakita? Magwawakas po ang ating lesson ngayong gabi sa isang maiksing dasal. Ito po yung aking hiling para sa ating lahat. Sana po ang ating pamumuhay ay yung nagpapakita ng napakalaking utang na loob sa Panginoon. Na ang ating pamumuhay ay magtutulak sa atin na magparating nagpapasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Sa pagitan ng paggawa ng mabuti. Sa pagitan ng pagmamahal sa kapwa. And of course, sa pagitan ng paglilingkod sa kanyang simbahan. Salamat po sa inyo at mapagpalang gabi sa ating lahat.